ba ginagawang mabuti ang relasyon ng mag-asawa sa araw na ito? No? Makakasama po natin ang isang hinahangaan namin, isang hinahangaan namin na kasama po natin lingkod sa Family and Life. Sila po ang couple coordinator ng Family and Life sa UST Paris, sa San Santissimo Paris. Gaya sa UST. Nandito po si Brother June at saka si Sister Malu Cruz na makasama po natin sa umaga ito. Welcome po sa programa po, Kuya June at saka Ate Malu. Magandang umaga po. Sa kalakbay ng Magandang umaga po. Oh, parang feeling ko nasa work si Tita Malu tapos si Tito Jun hindi ko sure nasa bahay po. Oh, di ba? Pero ito yung patunay Kuya Egoy, no, na pag mahal mo talaga yung make time. Oh, kinikilig ako. Parang kinilig din ako doon. Yes, ako. Mahal di Ate Malu ang paglilingkod na ganito. Mahal din ni Kuya Jun ang paglilingkod na ito. Hindi mapapayagan ni Kuya Jun na mag-iisa si Ate Malu. True. Kaya, ayan, talagang magbibigay sila ng oras para sa atin. Diretso na po tayo sa tanong, Ate Malu. Ate Malu, no, love in marriage, no, love rejoices with others, no. Ang ginagawa po natin ay, lalong-lalo na sa ministry, ang pangarap natin ay magkaroon ng lahat ng ginagawa natin ay makatulong para maging mabuti ang pagsasama ng mag-asawa. Po ba? Nalulungkot tayo kapag nakikita natin na parang hindi gumaganda ang relasyon ng mag-asawa. Diba? Kayo po, no, sa inyong sariling karanasan, no, kayo pa, bago kayo maglingkod sa Family and Life, anong masasabi ninyo sa relasyon ninyo? Saan kayo nagmula? Ayan. Medyo matagal yun. Pero, lang yun, no? Tingnan natin. Sino si Kuya Jun at sino si Ate Malu? Anong bago silang nagsasama at ito, dumaan sa tunay na buhay ng pag-asawa? Yes po, go ahead po, Ate Malu. Ako daw ang mauna. Revelation ito. Kami po ay maagang nasabak sa buhay mag-asawa. Sobrang ganda ko. 18 po ako yung nag-asawa. Imagine ninyo na bagay na dati po kinakahiya ko kasi parang 18, nagcha-Chinese garter pa yung 18, di ba? So alam nyo na we came from immaturity. Yung nagsama kaming immature pa kami, teenager pa, bata pa, not yet ready to have family. Pero fast forward natin ng unti kasi medyo mahaba po yan. Kulang ang isang oras, dapat isang linggo. Alam niyo na. So ibig sabihin, kami po itong weekend na to nanggaling kami sa marriage encounter, so speaker kami dyan, kaya fresh na fresh sa amin ang aming mga pinagdaanan. So kung konti lang, hindi pwedeng i-detalye. Kami po ay malakas ang hatak ng mundo. Yung kamunduan sa amin. Di ba? May hatak ang Diyos, Espiritu Santo. May hatak ang mundo. So, dahil sa aming immaturity, alam niyo na yung ibig ko sabihin, wala ng kabataan. So, dati, alam niyo na, medyo nag-iisip-isip ka pa na yung sinabi ni sister kanina, yung mga sharing ninyo na konting napapagod ka, tapos nagsasabi ka na napapagod na ako, ganyan. Pero kasi nung nagkaedad na ako lately, gusto kong naghuhugas ng pinggan. Sabi ni June, bakit hindi natin pabayaan ng mga bata? Alam niyo po ba kung anong sinasabi ko? Kapag maraming hinuhugasan ng pinggan, nagpapasalamat ako kasi ang dami namin kinain. Alam niyo po yung nag-iba as we age. Ibig sabihin, nag-mature po kami. And yung mga pinagdaanan namin noon ay nabago because of our attendance to marriage encounter weekend seminar. So yung love in marriage na sinasabi natin, napaka-importante po doon sa bago pa lang na mag-aasawa kasi we tell them na yung goal ng marriage is to bring our spouse to heaven.
Di po ba yan? Wow. Yan ang goal ng marriage. Pero doon naman po sa marriage encounter, ang goal po natin, binibigyan natin ng emphasis yung love is a decision. Bakit? Kasi nasaktan ka na. Di ba? Nag-asama na kayo, ang daming trials. Noon nga pong pagpapakilala pa lang, tapos magsabi ka ng magandang bagay tungkol sa asawa mo, ay, during our marriage encounter, nahirapan ako eh. Wala akong maalala. Kasi sobrang broken ako at that time. Our marriage encounter was timing for us. We were about to be separated. So, at that time, wala pong ako maalala kasi balot ako ng galit. At Yes. that time. Pero nabago po yun. Nabago po. Now, ay, puro si June na sobrang mahal na mahal. Because I decided to love again. Doon na po pumasok yung decision to love is to forgive. Diba? Yung goal ng forgiveness, kung walang love, hindi yan mangyayari. So, yun po yung essence of love in marriage. Wow, ang galing ngayon parang sa Pilipinas. Alam mo, Ate Malu, si Kuya Jun inaabangan ko eh. Kasi sabi mo, dati, wala kang maisip na mabuti tungkol kay Kuya Jun. Ngayon, si Ate Malu ba, sasabi mo kay Ate Malu. Kaya, ano tayo, Kuya Jun, naka-live po. Yes, Brother Egay. Ayan, wala. Okay. Opo, Brother Egay, yung sinasabi kasi kasi doon sa aming community, tito-tita ang tawag namin sa Hearts of Jesus and Mary. So sabi ni Tita Malu yun, kasi alam niyo sa totoo, kapraso lang na kwento. Talagang magkaklase po kami sa PLM ng aking asawa, taking up civil engineering course. Pero doon nga sa maagang pamilya, si Malu lang ang nakagraduate. Huminto po ako ng pagdating ko ng mga 4th year, magti-5th, dahil nag-concentrate ako sa work. Pero alam mo, sinabi niya, yung hawak, yung lakas ng tawag ng mundo, yun po yung kung bakit po kami supposed to be maghihiwalay na talaga noon. Nung time na yun na nag-marriage encounter kami, yun yung kinukwento ni Tita Malu na wala siyang maisip sa akin na maganda. Kasi nga, salbahe po ako noon. Talagang yung past ko na yun, yung infidelity ko po na yun, na i-confess ko po sa kanya nung time na yun, nung nag-marriage encounter kami. So kaya talagang wala siyang masasabing maganda sa akin nung time na yun. Pero napakabait ng Panginoon kasi yung marriage encounter na yun yung nagbukas sa akin. Yun yung nagbukas sa akin na mali lahat yung ginawa ko. Humingi ako ng tawad kay Malu. Pero sabi, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Truth, something like sincerity. Naku, yung sincere ka nga, di ba? Nawala yun. Yung truth, andyan na yung katotohanan na gumawa na nga ako ng kalokohan. So, ano ngayon ang kailangan ko lang? Yung pagpapatawad ni Malu. Yun po yung naging malaking challenge para sa akin. At nakakatuwa naman, napakahabang panahon bago ko po nakuha po ulit yung tiwala ni Tita Malu. Kaya naku, ang sinasabi ko lang, mga lalaki, huwag nyo nang isipin na gagawa ng hindi maganda sa inyong asawa. Kumbaga sinasabi, huwag nyo nang subukan. Yes, wag Kasi na po. Masusubukan. O Ate Lorraine, Yes. alam mo na sabihin mo sa magiging boyfriend mo, what? Subukan. Subukan. Kumita na yan ng marami. So, yan Ate Lorraine.
Ay, Yes, go kuya. ahead, Ate Lorraine. Opo, kaya Parang speechless ka, Ate Lorraine. Actually, ang dami kong gusto i-chika, kuya. Very little time. Kaya mga kapanalig sa ating pagbabalik, mas lalo pa po natin kikilalanin at pakikinggan ang kwento, no, at ang sharing nila Tita Malu at ni Tito Jun. Kaya dyan lang po kayo. Baka may mga sharing po kayo na nais nyo ring ibahagi. Mag-comment lang po sa ating Facebook Live or mag-text po kayo sa aming text line na 0918-837-4827. Kalakbay ng pamilya. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Ano ba ang El Nino at ang epekto nito sa mga Pilipino? Ang El Nino ay ang pag-init ng temperatura sa gitna at silangang bahagi ng Tropical Pacific Ocean kasabay ng paghina ng hangin mula sa silangan na nangyayari tuwing 2 hanggang 7 taon kasabay ng paghina ng ihip ng hangin mula sa silangang Amerika patungong Asya na tumatagal ng 6 hanggang 18 buwan. Matindi ang epekto ng El Nino hindi lamang sa mga tao kundi pati sa agrikultura at pangisdaan na pinagkukunan ng pagkain. Dahil sa El Nino, mas umiinit ang temperatura at tumatagal ang tagtuyot. Naaantala rin ang pagsisimula ng tag-ulan at nababawasan ang dami ng tubig ulan. Kapanalig, paghandaan ang panganib na dulot ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura at pangisda upang hindi maapektuhan ang produksyon at presyo ng agricultural commodities na maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain. Maging handa sa El Nino para mabawasan ang pinsalang maidudulot sa mamamayang Pilipino. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kalakbay ng pamilya. At sa ating pagpapatuloy dito sa ating programa, ang kalakbay ng pamilya. Ayun, no? Very quick na lang, kuya, para sideways chika, no? Habang nag-sharing sila Tita Malu tsaka si Tito Jun, nagtiteary-eyed ako, malala. Oo. Ano siya, natutuwa ako kasi parang the love overflows na maramdaman mo yung sincerity. Like, this couple had been, I mean, it's not an easy start, no? 18 years old, getting married. Inisip ko, 18 years old ako, nung ginagawa ko nung 18 years old ako po, no? Although, inisip ko rin, sumagi din po sa isip ko nung mga, I think 16 ako. Paano kaya kapag mag-asawa ko ng mga around 18 years old? Parang, I cannot imagine that. And Tita Malu, having gone through that, and now, up until today, Kuya Egay, Ate Vivian, no? Now they are still married. They are together. Speechless na lang talaga ako na, kasi, Ate Lorraine, kailangan ba ng oxygen ngayon ng puso mo ngayon? Malayo kami. Relax. Ito lang Ate Malu at Kuya Jun. Ako. Susunod ngayon, no? Kung ano ang relasyon, anong buhay na tinatamasa ninyo ngayon, Kuya Jun at Ate Malu. Bunga yun ang inyong mga desisyon. Tama po, ayun na. Yes. Bunga yun ang mga desisyon ninyo. Isang bagay na pwedeng maibahagi ninyo, lalong-lalo na sa mga mag-asawa na dumaranas ngayon ng maraming struggles. Anong bagay, anong pwede ninyong ma-share ito? Anong tip o karanasan ninyo na maaaring masabi ninyo kung pwedeng makatulong ito? Yes po. Okay. Ikaw na mauna? Okay, sige, ikaw na. Ako na? Marami yan. Sige, ikaw na muna Yes. Oh. Tip. Alam niyo po kanina nung binanggit ni sister na yung mga problema, 'di ba, dumadating yung binigay dun sa mabuting tao, yung sana hindi mahusay na asawa. Naalala ko lang na kami thankful kami sa mga problema kasi kung hindi namin pinagdaanan yung mga problema, wala kaming kwento. Hindi kami magbabahagi. Kaya nga naman, ang gusto kong sabihin is,
kami, yung pagmamahalan, hindi kami nahihiya na nagkikiss kami. Diba dati kasi noong unang panahon, tabu yung nagkikiss yung mag-asawa. Hindi natin nakita yun sa, well, kami kasi mas matanda sa inyo. So, understandable, baka naman sa henerasyon nyo ay okay na. Dahil naka-expressive na tayo. Pero during those times, hindi yun eh. Kaya ngayon, yung expression of love, magandang nakikita sa pamilya. Ngayon, meron akong sikreto na yung may dalawa kasi akong anak na may asawa na, no? Sabi nung isang anak ko, "Ma, paano ba kami nung lumalaki? Hindi ka ba natatakot na baka merong something will happen to us?" Kasi all the time kasi nasa work ka eh. Parang kampante ako, nasa yaya sila, nasa mother ko sila, parang kampante ako. Sabi ko, "Anak, alam nyo, hindi ko naman kayo kayang bantayan 24/7 eh. Kasi we need to work. We need to bring food on the table." Alam niyo po kung anong secret weapon ko? Prayer. Prayer, yes. Opo. Alam niyo po, including si Tito June, nagbago yan kasi pinagdadasal ko yan ng natutulog. Pinipray over ko po sila lahat. Kung nakikinig man ang mga anak ko, hindi ko alam kung nakikinig sila. Habang natutulog sila, pinipray over ko po sila. Kasi alam ko, without prayer, kung hindi ako naka-anchor, hindi magbubunga. Kaya nga naman, I am proud to say I have 4 children who are all grown-ups, and we have 4 grandchildren na talaga namang sobrang blessing para sa aming pamilya. So isang weapon po is yung pakita na nagmamahalan sa pamilya. Di po ba may kasabihan tayo, the family that prays together stays together? Ako po may version po kami niyan. The family that prays, eats, and plays together stays together. So yung happiness po sa pamilya hindi nawawala. Kasi nga naman, we continue to be playful. We continue to be loving. We continue to be a family kahit na sobrang hectic ng schedule namin. We of course find time to be together. Yun po. Ate Malu at Kuya June, ito lang. Kanina na pag-usapan po natin yung tungkol sa kababaang loob. Kuya June, nakwento mo kanina na hindi po kayo nakapag-graduate ng engineering dahil inuna mo na ang pagtatrabaho at nagpatuloy si Ate Malu at makapag-trabaho si Ate Malu as engineer. Hindi po ito naka-apekto sa iyo. Yung pagtingin mo sa sarili mo. Hey, ako undergrad, ako yung asawa ko, babae, dapat ako yung kasi ako may dapat provider. Hindi po ba ito naka-apekto sa iyo, Kuya June? Yes. Actually, nung una, naiisip ko yun. Yung ganong actuation na, ay teka, dapat ako yung lalaki. Pero nung time na nagdesisyon kami na unahin ko siyang mag-aral at ako'y magtatrabaho, kasi talagang hindi ko kaya eh. Sa PLM, alam niya na ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, napakahirap po dun mag-aral. Okay? Kaya hindi ko pwedeng pagsabayin talaga yung work at trabaho. So, ang decision ko, yes, work at school. Yung decision namin ni Malu na, si Malu kasi pala aral eh. Sabi ko, ikaw lang mag-aral at ako magtatrabaho. Pero never na sumagi sa akin kasi yung respeto ng asawa ko sa akin, natutuwa naman po ako, napakalaki. So, yung respeto dapat hindi nawawala sa mag-asawa. Isa yun, Brother Egay, na kailangan ng mag-asawa. Respeto, huwag mawawala yon. So, nire-respeto ni Tita Malu, ako maiiwan sa bahay, although minsan meron ka kung konting trabaho, konting work, pero balik ulit ako. Pero ako never kong tinignan yung status ni Tita Malu ngayon na nakagraduate siya, marami pa siyang gustong gawin sa buhay, yung ganon. Yun yung mga, pag nakikita ko rin yung mga anak ko, nakikita ko yung respeto ng mga anak ko through sa aming dalawa. Mawawala po, Brother Ega, yung alalahanin mo na bakit nakagraduate siya, ako hindi. At saka alam niyo po, gusto kong dagdagan yun. Bakit?
kasi nakita ko po yung sakripisyo niya. Sakripisyo din po yun eh. Kung ako nagsakripisyo na mag-aral habang may pamilya, yun sa kanya po nakita ko po as sacrifice for the family. Kaya nga, if you will ask me kung ano yung karakteristik niya, siya po yung ibibigay ang lahat para sa minamahal. Si June po yun. Yes. Wow. Opo, kasi tulad ng mga naranasan po natin ngayon sa panahon ngayon, minsan nagiging issue yan sa mga mag-asawa, lalong-lalo na sa mga lalaki. No, na parang ito nga, issue lang sa kung magkano ang sinusweldo. Minsan kapag medyo mas mataas ng konti ang sweldo ng kanyang wife, medyo bumababa ang tingin sa sarili. Ang ganda na itong pinapaliwanag ninyo na pwede naman pala hindi magiging issue kasi isa ay tunay na pagtutulungan. Di ba, pagtutulungan. Ngayon, Kuya June, gusto ko pong balikan kita doon sa paano nyo naman kayo ni Ate Malu, no? Ano nyo naman binibigyan ng panahon ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama, no? Na kayo, siyempre, si Ate Malu ay busy sa kanyang career, no? Tapos ikaw, siyempre, susumikap ka rin bilang tatay, no? Paano ninyo tinitimbang ito na hindi nakukompromise ang oras ninyo sa inyong pamilya at sa inyong trabaho? Okay. Alam mo, Brother Egay, simula nung pumasok kami rito sa marriage encounter nga na to, no? Ng Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. Okay? Dito namin lahat natutunan. Meron kasi kaming nakapaloob na doon sa Hearts of Jesus and Mary Prayer Community, yung Family Encounter Weekend Seminar na kasama yung pamilya. So, kung merong marriage encounter para sa mag-asawa, meron din po kaming family encounter. So, dun sa family encounter po, nakita rin namin, kasi love letter writing yun no? Nakita namin yung mga bumabagabag sa mga puso namin, pati yung mga bata, na i-voice out nila doon sa seminar na yon. So, yun yung isa. Okay, after that po, si Tita Malu ngayon, naku, ang dahing gusto niyan. Kaya kami nag-marriage encounter na speaker para magkaroon kaming dalawa na magkasama. 3 araw yun, Brother Egay. Imagine mo, 3 araw mong kasama yung asawa mo na hindi na-compromise ang lahat. Alam yan ng mga anak ko. Kasi meron na rin silang kanya-kanyang ginagawa. Wow. Diba? Kumbaga, nagagawan talaga ng paraan. Isa pa yan, Brother Egay, isa na lang. Okay. Yes, alam mo ba na sa Santissimo Rosario, UST, nagsiserve din kami as lector and commentator. Tandem kami. Lagi kaming magkasama sa misa. O, di ba? Lagi kami magkasama, hindi kami nag-iiwalay. So, kahit na nasa simbahan kami, magkasama kami, pag-uwi, magkasama pa rin kami. So, talagang yung sinasabi mo na yung panahon namin sa isa't isa. Tingin ko, dahil nga sa tumatanda na, itataan na lang namin sa Panginoon. Mag-serve na lang kami together. Yes, Ate Malu. Dadagdagan ko din kasi speaker kami, nurturing speaker kami sa mga iba't ibang prayer groups, kung saan kami pupunta, ganyan, invited kami sa ganyan, mag-talk. Alam niyo po, ang ginagawa ko doon, nag-under time ako. Pagkatapos, kung halimbawa sa Batangas yun, sa Norsagara, malalayo po kasi yung mga prayer group namin. Ang gagawin po namin, para kami nagde-date. Kahit saan doon. Parang we nurture the relationship. Isasama namin yung date namin doon sa work namin para mag-serve. So, yun po, parang we cherish every moment because we know tomorrow is not guarantee. Only the present. Kaya yung present, we embrace it and we are grateful to the Lord kung ano man ang bigay niya today.
Yes, grabe. Alam mo, Lorraine, tinitingnan kita dito, Lorraine. Habang nagsasalita si Kuya Jun at saka si Ate Malu, sa'yo kami actually nakatingin Lorraine. Kasi iniisip na... Napapasana all na lang. Tingnan, gumigilid po yung luha ko. Mababaw po talaga yung luha ko. Pero natutuwa po ako marinig kayo. Para, isa po ito sa blessing ko kung bakit ako nandito sa KNP. Sabi ko nga po, like to hear and to witness stories sa mga speakers natin. Natutuwa ako kasi sabi ko ganon, that a happy marriage, a happy family is still possible in the midst of this world na parang everything is disposable, everything is just easily discarded. Discarded po na there is still hope for families and for marriage life, kasi in the world na po pwedeng anytime pwede ka mag-divorce, pag ayaw mo na mag-separate na lang kayo, no? But to hear stories like this, to hear families, relationships, husband and wife, it is still possible. There is still hope for family life. Yes. Pwede ka na mag-asawa. Kaya mga kapalalig, magpapatuloy po yung ating kwentuhan with Tito Jun and Tita Malu. Pwede rin po kayong mag-share. Baka meron po kayong mga realizations po dyan. Mag-comment sa aming Facebook Live or mag-text po kayo sa aming text line na 0918-837-4827. Kalakbay ng pamilya. From Mega Manila, Philippines, Veritas 846, Kapanan, 54 years of Catholic Broadcasting. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Kapanalig, ngayong Setyembre ay buwan ng katekesis at ng mga katekista. Ang katekesis ay pag-aaral sa pananampalataya at mga turo ng simbahan upang gabayan ang daigdig sa pag-asa at katotohanan na dala ni Kristo sa mga mananampalataya. Ang mga katekista naman ay nagsisilbing agent of renewal para sa komunidad sa pamamagitan ng patuloy na paghubog, pakikiisa sa misyon ng Espiritu Santo at pagtuklas ng iba pang kaloob ng Diyos upang makatulong sa buong simbahan. Ngayong Setyembre ay inaalala at ipinagdiriwang din ng ating simbahan ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ang unang Pilipinong banal, isang martir at isang katekista. Kaya ngayong National Catechetical Month, ipanalangin natin ang lahat ng katekista para sa ibayong pagpapalaganap ng katesismo ng ating pananampalataya Kristiyanong Katoliko. Isang paalala ng inyong kapanalig na impilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand.
Kalakbay ng Pamilya. Nagbabalik po ang ating programang Kalakbay ng Pamilya. Ang programa po ninyo, ang programa po nating lahat. Yeah. Alam niyo po, Ate Malu, Kuya Jun at mga kapanalig. Kanina po, nagkukwentuhan kami ni Kuya Gay. Sabi ko, hala, parang lalong tumaas ang pagrespeto ko po kay kay Ate Malu at kay Kuya Jun. Dahil sa mga sinishare nilang mga naranasan nila, ng mga challenges noon, at kung paano nila pinahalagahan yung present. Yung time na binibigay nila para sa isa't isa, para maging magkasama. Parang, wow, sabi ko, lalo po humanga ako sa inyo, Ate Malu at Kuya Jun. Yes, alam niyo po, Kuya Jun at Ate Malu, mga kapanalig at mga kalakbay, no? Itong sharing po ni Ate Malu at saka ni Kuya Jun, ito po pagpapakita ng kanilang tagumpay. No? Ang tagumpay na ito ay may malaking kinalaman po yung pagkapit nila sa Panginoon. Pero itong gusto po namin malaman, Kuya Jun at Ate Malu. Ngayon po, nung simula kayong nagdesisyon na kayo ay talagang ayusin ninyong relasyon, magmamahalan kayo ng maayos, magtitiwala kayo sa Diyos, siyempre hindi madali yun. Maraming mga obstacles yan. Marami tayong kalaban, marami kayong mga kalaban dyan. Ano ang pinakamabigat na hamon na hinaharap ninyo na hindi kayo tumigil dahil naging firm kayo din sa inyong desisyon na aayusin natin ito? Ano yung mga challenges na nakikita ninyo na nagiging sagabal pero hindi ninyo ito sinukuan? Yes, go ahead please. Oo nga. Unang-una, sabi kanina ni Tito June, sabi niya, 'di ba? Yung family encounter was a weapon for us dahil buong pamilya ay naging closer to each other. Na-open yung communication line, nag-iba ang relasyon namin as a family to each member of the family. Yes. Pero ito, sasabihin ko, siguro hindi alam ni June nito. Yung aking mga anak, sasabihin sa akin, Ma, hindi naman kayo perfecto, di ba? Bakit kayo nagsishare? Anak mismo, nagsasabi, kayo nga ni Daddy, ang dami nyo nga pinagdaanan. Okay ba kayo? Madalas nga, di ba? Hindi naman kayo okay. Kasi po, kahit na kami ay nandito na sa renewal, syempre, ang problema nandiyan naman, di ba? Hindi naman sinabi na shielded ka na, hindi ka na magkakaroon ng problema. Diba? Yun lang ang pagdidesisyon namin na payagan yung bunso namin na mag-aral sa UP Baguio. Medyo ang tagal namin pinag-usapan yan. Medyo meron kaming magkaibang point of view dyan. Pero hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Sabi ko sa mga anak ko, alam niyo mga anak, wala namang perfect marriage. We all want to do it sana perfectly. Pero we strive every moment. So, hindi pwedeng husgahan na hindi ka pwedeng mag-share. Wala kang karapatang mag-share. Sa totoo lang, we are wounded servants. We are wounded servants kasi, yes, gusto natin yung mga tao, turuan natin. Pero tayo din, kaya nga natin pwedeng i-share kasi pinagdaanan natin yun. Kaya nga ako po, kapag ka nagsishare kami sa Pekena, nagsishare kami sa marriage encounter, mas matindi yung experience and nobody can question that. Kasi I am sharing my experience, di po ba? I am the best sharer of my experience. Hindi po ako chismosa para i-share yung experience ng iba. Diba? Kaya nga masasabi ko na yung mga may problema, ito madalas sinasabi yung Tito June yung mga nagdadaan sa unos ng buhay, daanan nyo lang. Huwag umistambay. Yes. Kasi lilipas yan Isipin na lang natin yung pinakamatinding problema natin. Nandun pa ba tayo ngayon? Wala na, kasi tapos na yun And paano ba natin yun napagtagumpayan? Diba si Lord? Hindi naman natin kaya. Yun pong marami namin problema. Sa totoo lang, hindi po namin kaya yun. If we look back, meron po akong isang sharing. Bigla akong naalala. I was in deep prayer. Actually, this happened twice na in my lifetime. I was in deep prayer sa loob ng simbahan, nakapikit.
nakita ko po yung sarili ko na yung parang yung soul ko humiwalay sa body. Mhm. Tapos, I saw myself na nakita ko yung pinapanood ko, parang ito yung body ko na nasa isang pelikula. Tapos yung soul ko, pinapanood yung pelikula. Mhm. I was the best actress of my life. Tapos, nakita nito, ng body na to, yung mga pinagdaanan, yung Mhm. mapait, nagkasakit si Madel, yung si Tito Jun, nasa mundo pa. Pero alam niyo po yung path towards that, very vivid. Kitang-kita ko na nakapikit ang mata, very vivid, ang daming flowers. Alam niyo po yung message sa akin nun na yes, pinagdaanan ko yung past na yun, pero I am now here celebrating. For me, it was a celebration na I am now here celebrating the past na over na yun, natapos na. Sa totoo lang po, hindi ko nga maintindihan kung bakit meron po akong something na hindi ko maintindihan. Mhm. And I acknowledge the presence of God. Kaya meron akong gano'n. Yun po. Wow, grabe. Mhm. Okay. Yes, Kuya Jun. Sige po. Go ahead. Kasi, Hindi, iniisip ko lang yung sinabi mo pa na mga nakakahadlang pa sa amin, no? Yes. Alam mo, ang nakakahadlang lang time, yung oras. Okay? Sa totoo lang, grabe po yung schedule namin ni Tita Malu. Parang pag tinignan mo po yung isang buwan, pag nilagay na namin po yung mga schedule namin, parang sasabihin ng mga anak ko, buhay pa kayo? Kilala niyo pa ba kami? Yan. Siguro, Brother Egay, yung problema na sinasabi mong malaki, yun lang. Ang problema namin, yung kulang kami sa oras. Hindi namin malaman kung paano pagkakasyahin yung mga schedule na mayroong, hindi mo maintindihan ng mga prayer group na mag-nurturing naman kayo sa amin. Tapos biglang yung ME ministry namin magsasabi sa amin, eto, wala pang kumukuha ng date na to. Kayo na ang mag-ME speaker dito. Yun. Tingin ko yun lang yung nakikita ko ngayon dahil doon sa mga pinagdaanan na namin ni Malu, yung mga unos na pinagdaanan namin. Salamat kay Lord dahil talagang eto kami ngayon. Sabi nga ni Malu, walang ibang experience or walang ibang speaker na pwede mong sabihin yung tinutok mo, yung sa ibang tao kung hindi yung sa sarili mo. So yung experience mo na nangyari sa sarili mo. So talagang yun yung sinasabi na may mission ka pa. yes. Ito ang mission mo. Oo. Ate Malu at Kuya Jun, si Ate Malu ang parang iniisip niya, talagang matinding challenge yun. Minsan, gusto mong i-share yung mga magagandang na experience mo at saka yung mga karanasan mo. Kasi yun ang natin, na gusto natin maging masaya yung ibang couples, yung ibang mga pamilya. Talagang din yun, talagang challenge, questioning kay, bakit? No? 'Di ba ang pangit ng nakaraan mo, 'di ba ang pangit ng naging, pero ang ganda ng sinabi mo, Ate Malu, na talagang nagpapatuloy ka, no? Kasi istorya mo 'yan eh. Istorya mo 'yan kasama ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng kwento na 'yan at nag-cooperate ka, 'di ba? Si Kuya Jun, yung niya ngayon, yung time management. Pero alam naman natin, no, na kanina palagi sinasabi ni Lorraine na kapag kamahal mo, may oras ka. Itong oras ngayon, yung binibigay ni Kuya Jun, no, ay isang pagpapakita talaga ng pagmamahal. Hindi lang kay Ate Malu, kundi pagmamahal din sa ibang mag-asawa. Diba? So, Ate Lorraine. Oo, may mga mensahe dito, Kuya. Basahin ko lang very quick sa ating text line. Si Nanay Dulce Fabre may sharing, sabi niya dito, relate ako sa story ng mga guest kasi nauna rin akong natapos. Ang husband ko nahuli kasi engineering. May 2 na kaming anak, mag-umpisa sa board ng engineering. Nag-serve din kami sa church at member ng charismatic. May mga challenges din pero malapit kami sa Diyos. Ito pa kami after 54 years loving one another.
Ayan, thank you so much Nanay Dulce Fabre ng Las Piñas. At dito po si at Nanay Patty Mendoza ng Baliwag, Bulacan, sabi niya ganun. Alam mo Ate Lorraine, pareho po tayo, masayahin, pero bakit po kaya madali tayong matouch? Ako po, madali din pong matangay ng mga kwentong malungkot para po bang naapektuhan po ako. Maraming salamat po. Naku Nanay Patty, thank you so much po sa iyong sharing. At dito si Kuya Edwin Robrera, I think eto, sabi niya po dito, may mga mabuting magulang na may mga mabuting anak sa loob ng tahanan. Pero kapag ito ay lumabas na ng bahay, hindi na kontrolado ng mga magulang. Kaya mayroong anak na mabait na naging salbahe because of our environment that greatly affects the attitude and behavior of our children. Huwag po nating isisi sa mga magulang ang pagbabago sa pag-uugali ng ating anak. Ipagdasal natin sila na maging mabuting anak sa lahat ng bigla po siyang nag-loading. Ayan po, no? So, kaya mga kapanalig, eto po, sa lahat ng oras. Ayan. At reminder pa dito ni Kuya Edwin, put God first in the center of the marriage life. Everything will follow to be a perfect couple. Ayan. Kaya mga kapanalig, sa ating pagbabalik, pwede pa po kayong humabol ng iyong mga sharing. Ayan, mag-comment sa ating Facebook Live or mag-text po kayo sa aming text line na 0918. At tayo po ay nasa huling bahagi ng nating programang Kalakbay ng Pamilya. Very quick na lang po. Ayan, hello po, happy watching, happy listening po kay Lola Rosing. Hello po, thank you so much po sa inyong pagsuporta at sa mga mensahe niyo po dito sa ating Facebook Live na mabilis ko lang din pong babasahin. Si Ate Ninfa Abuherde, sabi niya po, tama po ang lakas ng pagdarasal, walang imposible sa Diyos. Si Ate Ana, eto meron siyang mensahe dito, Ate Ana Liza Bawi. Good morning mga kalakbay, kinikilig naman ako sa story ni Brother June at Sister Malu. Relate ako sa kanila kasi ganyan din kami mag-asawa, di naghihiwalay sa mga lakarin, sa mga recollections at sa mga ilang gawain sa aming parokya. Kahit na may mga konting awayan, kayong mag-asawa. Masarap talaga ang may asawa at may sariling pamilya. Di ba, Brother June at Sister Malu? Long and happy marriage to you both. Kaya Pretty Lorraine, tingin to your right and left. Baka andyan na ang padala ni Mr. Right ni Lord. Mabuhay KNP. Naku, Ate Ana, ikaw At si Ate Leila Bulata, sabi niya, dito, ayan, a blessed Monday po bilang kasamahan po nila Tito June at Tita Malu Cruz. We are so happy for them. Our dearest Tito June and Tita Malu being your guest speakers for today. Also, we would like to take this opportunity as we invite couples po to attend our upcoming Marriage Encounter Seminar ng Santissimo Rosario UST Prayer Group ng Hearts of Jesus and Mary prayer community sa October 27 to 29 po. Nagaganapin sa HJM House of Prayer sa Tagaytay City for God's greatest glory. So Tito June and Tita Malu, they are really an inspiration to us as they share their life as a couple. May the Lord continue to bless them in their life's mission of serving God and their whole family as well. Thank you po, Kalakbay ng Pamilya, and God bless po. Ayan, sabi yan ni Ate Leila Bulataw. And si Nanay Edith Lumanya, sabi niya, tama Miss Lu. Miss Malu, ayan, prayer po ang best weapon. Ayan, at si Nanay Clarita Espino kasama natin na naka-tune in, si Ate Lulu Santiago, ayan, hello po. Si Kuya John Paul and Diane, nandyan po sila nanonood mula sa Dinalupihan, Bataan. Sila po ay nakikinig sa Radio Veritas mula umaga hanggang gabi. Pabati naman daw po yung kanyang kapatid na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon, si Gwen Samantha. Happy birthday. Ayan, 12 years old na daw po siya. Happy birthday, more blessings to you, Gwen. Ayan, salamat po sa Diyos, sa buhay at pagpapala. Pabati na rin po si Gina at Edwin, Endaya at Cherry Malyari. Maraming salamat po and God bless us all. Ayan, marami pa pong mga mensahe dito. I think si Ate Eden Raiko nakatune in, si Nanay Luz Manuel, ayan, hindi ko na, at si Nanay Lourdes Lawag de Luna na nanonood po from Obando, Bulacan. Ay maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nakasubaybay talaga sa Kalakbay ng Pamilya at sa Radio Veritas. Maraming salamat po. Ayan, Kuya Egay, back to you. Yeah! So, next time, magre-request tayo ng 3 oras. Para ma-accommodate po natin yung iba pang mga mensahe. Ate Malu at Kuya June, we are running out of time na po. Huling mensahe po para sa ating mga kapanalig at sa ating mga kalakbay. Go ahead, please. Nakamute po si Kuya June. Imagine mo, Brother Egay, ang sabi ng doktor sa'yo, Brother Egay, 2 araw na lang ang itatagal ng iyong buhay. So, ano-ano kaya ang gagawin mo nung 2 araw na yon?
dahil kukunin ka na ng Panginoon. Siguro mamamasyal ka, kakainin mo lahat ang masasarap. Magsosorry ka sa lahat ng tao. Di ba? So, alam mo sa Bhutan, naalala ko, na ang mga tao dyan, 5 beses nilang iniisip yung kamatayan. So, kaya sa Bhutan, ang mga tao mabubuti. Mababa ang loob, masasayain, ganon. Imaginin mo, Brother Egay, kung dumating naman niyang kamatayan, kasi pinag-uusapan namin yan sa ME, ang kamatayan, sa iyong asawa. Di ba lahat gagawin mo? Araw-araw na ginawa ng Panginoon, ibibigay mo yung best mo. Dahil baka bukas, kunin na yan ni Lord. Hindi mo pa siya napasaya. Nagpatawad ka na ba? Kailan niyo ba uling sinabi yung I love you? So, dapat lagi nating iniisip na mamamatay yung asawa mo dahil pag iniisip mo yon, hindi mo siya bibigyan ng sama ng loob. Lahat ng gusto niya ibibigay mo. Hindi ka na magagalit sa kanya. Amen po. Magandang paalala. Magandang paalala. Parang speechless ako doon. Parang kinilig ako doon. Parang 18 years old ako ulit. Oo nga. Parang in love siya sa akin. Siyempre in love din naman Ang ako haba sa po iyo. ng buhok ni tita, umaabot po hanggang dito sa stasyon. Tinirintas ko na yan. Umabot mo sa inyo dyan sa radyo. Parang kinilig ako, teary-eyed ako doon, Dad. Mahal na mahal kita. Pero, I love you more. oo, pero kasi, merong poem na gusto kong i-share. Kasi parting words na to, di ba? Parting words Yes. na wala na extension, di ba? Had I wish, Lord, ikaw nang bahala sa susunod na segment. Oo. Babasahin namin, ha? Yes, sure. Oo. If I had my child to raise over again, I finger paint more and point the finger less. diba? And if I would do, I would do less correcting and more connecting. Okay. I take my eyes off my watch and watch with my eyes. I would care to know less and know to care more. I take more hikes and fly more kites. I'd stop playing serious and seriously play. I'd run through more fields and gaze at more stars. I would do more hugging and less tugging. I would be firm less often and affirm much more. I'd build self-esteem first and the house later. I teach less about the love of power And more about the power of love. So, yun tayo nabubuhay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Wow, thank you so much mo. Alam niyo po mga kapanalig at mga kalakbay, parang ano tayo, no? Parang Valentine's Day special tayo ngayon sa araw na ito. Araw-araw po talaga ay pinagdiriwang ang pagmamahal, kaya po tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ang lahat na ito po ay itataas po natin sa panalangin. Biyaya po ang episode na ito sa araw na ito. Kaya po mga kapanalig, iniimbitahan na po namin kayo, magdasal po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng oras na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa biyaya ng pamilya. Maraming salamat po sa biyaya ng pag-aasawa. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng pananampalataya. Wala pong perpektong pamilya,
Pero pinapatatag at pinapalakas niyo po kami sa pamamagitan ng pananampalataya na tumutubo sa loob ng aming puso. Ginagawa po namin ang lahat dahil naniniwala kami na ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ginagawa namin ito para sa aming pamilya. Salamat, Panginoon. Salamat. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming inihiling sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Susunod na po ang misa na pangungunahan ni Reverend Father Ralph Jason Santos, FDCC. Ito po ang inyong lingkod si Ate Lorraine mula sa Office of the Promotion on New Evangelization ng Archdiocese of Manila, kasama sina Ako naman po si Brother Egay, ang gwapo ninyong kasama dito po sa Commission on Family and Life ng Archdiocese of Manila. Vivian, Ayan. ng Family and Life ng Archdiocese of Manila. Na nagpapaalala sa inyo ng sumainyo ang katotohanan. Bukas po ulit. Thank you so much po, Tito Malu, Tito June. Thank you po.